Gloomy morning guys, Dongshi Binshi here. May pipick upin lang tayo dito sa may Toklong Kawit. Then i-deliver natin sa GMA Cavite. Hindi ko pa alam kung anong klaseng item. So tara, malapit na ako sa pick up. Ang delivery fee nga pala is 147 pesos going to GMA Cavite. Etong booking na to, mapupunta lang sa Pangas natin. Kaya sana makakuha tayo ng kasabay para kahit paano yung kasabay na booking yun yung magiging key. Good morning po ma'am, Lala Move po. Sa may sa may tapat po ba nitong Asia Ready Mix Corp po? Ay para mali po yata itong pinasukan ko, wait po. Doon po pala sa kabila. Mali, nandito na po ako ma'am sa dulo po. Nandito na po sa dulo. Kayo po yun ma'am? Sige pa. Flowers po pala na. Salamat po. Well, I guess di natin ito masasabayan kasi it's a flowers. Flower bouquet. Bigat ah. Yeah. Sana all mabibigyan ng flowers. Flowers lang po. Ay, picture lang natin. Alam mo po. Anong po papadala? Flowers lang po. Mula dito, 1 hour, 22 kilometers ang ating pabiyahin. So, dire-diretso na natin to para pagdating natin ng GMA, at least makakuha pa tayo na maraming booking doon. Since malayo-layo pa yung bayan na to guys, update ko na lang kayo sa mga susunod na mangyayari, okay? Kaya ngayon pala tayo papagas. And nag-aambon pa nga. Isa sa mga benefits na itong Honda Airblade is kapag ganitong may mabigat tayo na dala-dala, hindi na natin kailangan tanggalin yung ating lalamove bag para magpagas kasi ang kanyang gas tank is nandito na sa harapan. Napaka-convenient. Kaya isa rin tong choice ko Honda Airblade pag lalamove kasi nga convenient siya when it comes to gas up. 150 lang po, unleaded. Apo. Thank you. So yan, from here, mga 15 minutes mga ating tatakbuhin. 9:30, siguro makakarating tayo sa drop-off location kaya update ko na lang kayo, okay? Malapit na ako sa drop-off. Tapat ng Pure Gold GMA. Morning po. Delivery po. 163 po. Apo. Picturean ko lang din po. Thank you po. Oops. Salamat po. Yan, may nabawi na natin yung ating panggas. Harap na tayo na iba pang booking. 5 minutes later. Yo guys, may nakuha ulit tayo na booking going to Tanza. 1 kilometer lang mula dun sa pinagtambayan ko or sa pinag-drop-offan ko. Actually, wala pa nga 5 minuto o 1 minuto, may nakuha na agad tayo. Thank you Lord. At may nakuha agad. And then ito, pick upin lang natin. Morning po. Pick up po, Lala Move. So yan, na-pick up na natin item guys. Actually nakapuling pala siya. So sana may masabayan pa natin kasi 30 kilometers ang biyahe papunta dun sa drop off. Ang delivery rate is 136. Tapos yun nga, nakapuling. I hope may makuha tayo pa Gentry, Tanza rin, Pakakawit, Rosario or what. Para kahit pa paano, hindi tayo lugi sa delivery fee, no? Kaya ayun, babagalan ko lang muna yung takbo natin para makakuha tayo ng iba pang booking. Kasi sa totoo lang, ang baba ng delivery fee. So I hope may makuha tayo going to Tanza. Ma-double book natin, ganyan. Update ko na lang kayo pag may nakuha na akong booking, okay? Yan, may nakuha tayong booking guys. Papuntang Gentry. Pick upin natin dito sa Silang. From Gentry, baka kumuha pa rin ako pagka-drop ko na ito kung sakali. Unless wala tayo talagang ma-pick up, diba? Kasi nga pag pooling, ang laki ng bawas Sabihin natin na ang regular is 150 na delivery fee. Pag pinuling mo, para magiging 120 na lang, minus 30 pesos. 30 pesos din yun. Pick upin lang natin to. Try pa natin kumuha ng mga bookings pa. Yan, na-pick up na natin guys, mga sabon. Ang delivery fee is 137 pesos. Tapos ang distance 22 kilometers lang. Whereas dun sa isang nakuha ko, ang delivery rate is 136 pesos. Tapos ang distance 30 kilometers. Ang laki ng difference. Ilang kilometers din. Since yun nga, meron na tayong dalawang booking, deliver natin to sa Gentry. And then from Gentry, sana may makuha pa tayo going to Tanza. So update ko na lang kayo guys kapag na-deliver na natin tong mga items na to, okay? Na-drop na natin guys. And eto, going na tayo dun sa dito sa isa natin nakuha booking from Tanza. So parang 15 minutes din tayo naghintay, pero okay lang. At importante nakuha na yung item. So try ko na i-drop to. Anyway, update ko na lang kayo guys sa mga susunod na mangyayari. Delivery po ma'am, 136 po. Thank you po. So yun, na-deliver na natin guys. So basically nakaka 286 pa lang tayo. And alas 11 na ng tanghali. Yung isang booking ko kasi kanina napunta lang din sa gas, kaya
ang malinis na kita pa lang natin is 286. Pero hoping, no? Hoping maka 500 agad tayo ngayon tanghali na to, or at least kumita man lang. Kasi yun nga, anong oras na pero 286 pa lang. Siguro hanap lang ako ng pwede matambayan, and then tingnan natin yung mga susunod na mangyayari. Mapapalit din pala ako ng battery kasi loobod na itong aking camera. So delete ko na lang kayo guys, okay? 1 hour later. Gusto nyo, picturean nyo po yan ako. License. Sige. Barangay ID, okay lang po. Yan guys, may nakuha nga pala tayong booking dito sa Tanza and going to GMA Cavite. Ano lang, resibo lang. Pag resibo kasi sobrang secured sa akin. Hindi ko sure kung double book ko to kasi parang kailangan yung item eh. Or mahalaga lang talaga yung item, parang ganun. May nakwento sa akin yung pickup na may rider daw na nag-pick up din sa kanila. Tapos nahulog yung resibo, kailangan daw yun. Di daw nila alam kung ano mangyayari dun sa rider. Anyway, eto, at least may booking na tayo. Wala dito, isang oras din ang ating pabiyahin. 29 kilometers, 56 minutes. Dito ko kayo kung may makapag-double book ako, okay? Para to na double book. Ano po pasok na booking na going to Binyan, going to Carmona, going to GMA, ganyan. Kaya ako, sige, deliver na natin to. Bawi na lang sa ibang bookings. Actually, 1 bar na nga lang ulit tong aking Airblade after natin magpagas kanina ng 150. Kaya, as usual, na mangyayari na ito, yung mga susunod natin na booking is panggas na lang. Pin location lang na nakalagay sa drop off eh. So, parang susundan ko na lang din siguro yun. Tao po, may na-expect po kayong delivery ng resibo? Wala po nakalagay eh. Ano po, sa Maya Scrap Trading. Ito po. Sige po, salamat po. Ayaw po sagutin eh. Pero diretso lang po ito. Salamat po. Lalamove po. Ay, sige po. Resibo lang po, ma'am, no? Apo. Bali ano po? 174. Picture lang ko lang po. 174 po. Thank you po. Since na-drop na natin guys, sinita natin is 174 and syempre mababawasan ulit ng 150 dahil sa ating panggagas. Hanap na lang ulit tayo na panibago pang booking and then hoping pumaldo tayo ngayong araw na to. Kahit na tanghali pa lang, magkano pa lang kikita lang. Check na lang kayo, okay? 10 seconds later. Nakuha tayong booking. Dito lang yung pick up. Pick up po, Dasma po. Ito lang po, sir. Thank you po. Okay po. Thank you po. 2 tabs ng kakanin. 184 pesos lang talaga to. Ginawa ng 100. Hindi, pwede na rin. Kung malapit lang naman yung drop off location. Kaya na yan, hindi na natin double book yan. Direkta na natin yun dun sa 9 kilometers lang naman. Papunta dun sa drop off. Oh no, nagbi-blink na ako. Pero abot pa yan hanggang dun sa sa drop off. Yan, deliver na agad natin to. Since pagkain, hindi na natin papatagalin. Let's go! Yan guys, drop na nga pala natin yung tabs. Nag-aambon na rin. Sana hindi magtuloy-tuloy yan. Kasi makuha pa tayo mga maraming booking. Kasi itong nakuha natin, syempre panggas lang natin. Kaya sana makakuha pa tayo ng maraming bookings. Mag-CR lang ako dito sa may Uni Oil. And then yun, take ulit tayo ng mga bookings and orders na makapagpapaldo sa atin ngayong araw na to. Ilang ganyan po? Ilang ganyan po yung dadalhin? Ay, isa lang naman po, sige. Ano po, 161 po. Magkano po? Sukli. Okay na po. Ay, sige po, salamat po. Thank you po. Yan guys, may nakuha tayong booking dito sa Dasma, going to Santa Rosa. Pero yun nga, dito na lang kayo kapag may nakuha ulit akong booking. May kakaiba sa ko, sa belt ko guys. Biglang umano yung hatak. Nag-iba. Hindi ko na kung ano nangyari, pero naku po. Uy na. Wala ka, naputol yata belt natin. Naku po. Wala, naku po, naputulan tayo ng belt. Diyos ko, day. OMG. May malapit ba na dito? Shop? Putulan ng belt si Vinci. Ay, naka po. Wala, mangyayari na ito. Itutulak ko si Abby. Hanap tayo ng shop. Oh, well. Nagtutulak ako nito, guys. Kawawa naman si Vinci. Naputulan ng belt. Kano rin labor na ito? Babawasan pa tayo ng labor. Pero dun yata alam ko may motor shop dun eh. So tara. Buti na naman may dala akong extra na belt. Yan na mahirap. Kinabutan ka ng mapuputulan ng belt. Pero sana dito may motor shop dito. Parit lang naman te. Belt lang naman ilalagay dito eh. Napapa-exercise tayo wala sa oras. Kaya
Update ko na lang kayo pag may nakita na ako motor shop, okay? Yan guys, may nakita ako motorcycle shop. Ay, sa wakas. Paano lang boss? Papalit lang ng belt. Magpapalit lang ng belt. Naputol yung belt ko eh. May dalaman ako dito. Naputol yung belt. Skaday. Okay na guys. Okay na yung belt. Hindi pa tayo kumikita ng malaki. Nabawasan na agad. Ganyan talaga ang buhay. Buti na lang din talaga meron akong extra belt dito. So wala, kailangan muna natin bawiin tong mga to guys. 170 rin yung labor nung palit ng belt. Tapos syempre bibili rin ako ng extra belt pa. Di-deliver ko na muna tong item and hanap na lang akong booking pabalik para kahit pa paano makabawi-bawi tayo. Good thing na nga lang din, motorcycle shop sa may pinag-anahan natin, putulan natin ang belt. At least kahit pa paano nagtulak man tayo na mahaba, pero okay lang. Importante napalitan na yung belt at nakakabiyahe na ulit tayo. Anyway, update ko na lang kayo guys pag na-deliver ko na tong item na to, okay? You get the idea. Guys, quick update. Actually nandito na ako sa Carmona. May nakuha tayong booking from Santa Rosa. Pero bago ko makuha yung booking na pa Carmona from Santa Rosa, yun nga, may nakuha tayo sa Dasma going to Santa Rosa. Ngayon, yung drop off na yun guys, actually medyo nagkaroon ng problema sa totoo lang. Bilang isang Lalamove rider, nagbe-base lang naman kami kung ano yung nakapin sa isang booking. And ang nakalagay doon sa pin, yung address nung drop off. Walang kung ano-anong notes or what. Nakalagay lang pangalan ng drop off, number ng drop off, and yung address ng drop off na nasa booking. Ngayon, pag tinatap ko yung booking, dinadirect ako ni Google Maps sa maling address. Pero same location, kumbaga. Bumiyaya ako, nakarating ako dun sa location, nakarating ako dun sa pin location na mali ang address. So pagdating ko dun, tinawagan ko ngayon yung client. Tinawagan ko yung drop off. Tanong ko lang po kung ano yung exact address niya po. Kasi ito pong nandito sa booking, wrong location po. Kaya nandito na po kasi ako, ganyan. May binigay siya sa akin na street. And ang sabi niya sa akin, hindi daw siya makapagbigay ng instruction kasi nagdadrive siya. So ako naman, sige, nung nabigay na yung street, hinahanap ko sa Google Maps yung street, wala yung street, kumbaga. So nagtanong ko sa mga guard, nagtanong ko sa mga tao doon kung nasan yung street na to. Yun ang problema, hindi masabi ng guard, di rin daw alam ng guard, di rin alam ng mga tao. So sabi ko, may existing ba? Existing ba yung street na to? Ganyan. Almost 30 minutes ako nagpaikot-ikot doon, naghanap na ako ng street doon kasi nga wala mga tao nakakalam ng street eh. Kahit yung guard di alam eh. Hanggang sa dumating na ako sa point na after mga 25 minutes yata na paikot-ikot, tinawagan ko ulit tong client. Sabi ko, ano po bang lugar to? Kasi merong 1, 2, 3 na lugar eh. Merong, like for example, Carmona 1, Carmona 2, Carmona 3, parang ganun. Merong ganun eh. Eh nakalagay na sa pin location, 1 lang. So yun, tinanong ko dun sa client, tinawagan ko ulit. Eh itong client, parang naiinis na. Kasi nga, tanong ko daw sa mga guards, tanong ko daw sa mga tao, tanong ko na lang. Yun naman, ginawa ko, tinanong ko naman. Kasi sa kanya lang sinabi sa akin na pang-apat sila. For context, Carmona 4 sila, parang ganun. Di sige, punta ako dun sa Carmona 4. Sabihin na lang natin sa Carmona 4. Pagdating ko dun sa Carmona 4, tinanong ko yung guard kung may street bang ganito. Binigyan ako ng instruction ng guard kung saan. Kasi nga, mali rin naman yung address na nakalagay sa pin. Nung nabigay sa akin yung address, nabigay sa akin yung location, nabigay sa akin yung instruction, tapos, wala pa 5 minuto na deliver ko na yung item. So, as much as possible, ayoko talagang tumawag sa mga client. Parang yun yung last resort ko pagdating sa pagdi-deliver. Tatawagan ko lang yung client kapag talagang hindi ko na alam yung address, hindi ko mahanap yung lugar, ganyan. Pero as much as possible, as long as na nabibigyan ako ng instruction, walang problema sa akin. Basic, kumbaga. Mayabang na kung mayabang, pero oo, basic lang kapag nabigay na sa akin instruction. Kaso, ang hindi ko lang talaga nagustuhan is nakipag-usap ako na maayos dito sa client. Nakako, yun nga, hindi ko nga makita, pasensya na po. Kasi nagbe-base lang po ako sa booking, nagbe-base lang po ako sa pin location, ganyan. Hanggang sa binabaan ako. Binabaan niya ako habang nag-explain. So, ako naman, syempre, kanina talaga iniinis ako. Kasi nga, napakasimple na ng gagawin namin eh. Magdadrop lang ng item eh. Hindi naman ganun kahirap yung kung tutuusin. Magbibigay na ng instruction. Anyway, yun nga, pagka-deliver ko,
May nakuha akong booking from Santa Rosa papunta dito sa Carmona. Hindi na ako kukuha ng booking pabalik ng Imus or Kawit kasi sa totoo lang natatakot ako. Gawa ng etong belt kasi ng ating Honda Airblade. Iba na. Sample nito, hirap na siyang humatak. Hihirapan na siyang humatak. Anytime parang possible nang maputol. Ito rin yung naramdaman ko kanina nung bago maputol yung belt ng Airblade ko. Ganito, yung parang tipong hirap siya umatak, hirap siya mag 60 kph ganyan. Kaya natatakot ako na pag gumawa pa ako ng booking tapos habang may booking ako biglang bumigay itong belt, mahirap na, 'di ba? Napakalaking hassle nung sakali, especially sa client. Kaya kahit na malayo pa ako sa bahay, uuwi na ako. Hindi ko na i-risk na kumuha pa ng booking kasi parang anytime mapuputol na yung belt kaya ito hinay-hinay lang ako sa pagpatakbo. But yan, I'm still thankful kasi kahit pa paano may kinita naman tayo, nabawasan man tayo ng pero siguro itong kinita ko na to pang ko na lang, pang merienda ko na lang pang merienda ko na lang siya, pang kain ko na lang, iti-treat ko na lang sarili ko kasi parang deserve ko naman yon gawa ng medyo hindi maganda ang session natin today. But I'm still thankful na may kinita pa rin ako. And yes, I'm still gonna take this as a positive will ni God para sa akin. Baka He's giving me sign na yun nga, umuwi na muna, huwag na mag-take ng bookings, mas malalim siyang reason kaya nangyayari to. So thank you pa rin. I'm still gonna thank God for today. Thank you kasi even though na hindi pa ako nakakauwi, I'm still safe. Hindi ako na-aksidente, hindi ako wala nangyari sa akin masama. May kinita rin naman ako. Thankful pa rin.